Si General Jack Keane, pangunahing tagapagsuri sa estratehiya at retiradong 4 na bituing general. Ano sa tingin mo ang nangyari noon? Una sa lahat, pinahalagaan ko si Pangulong Trump sa kagustuhan niyang buksan ang kipot ng Hormuz, syempre, at sa pagsubok niyang makipagkasundo sa mga Iranian na magbibigay sa atin ng lahat. Kailangan nilang isuko ang lahat ng yon na kukunin natin gamit ang militar. Ang pinaka-esensya ng kasunduan at nasa tuktok ng listahan ay ang pangsuko nila at paintulutan tayong alisin ang kanilang pagpapayamang nuklear. At kailangan itong maisama sa kasunduang yon. At ito ang dapat na numero 1 sa kasunduan dahil sa simula pa lang ng lahat dito, ang issue ay ang kanilang kakayahang nuklear. Pero isipin mo rin, ano ba ang gusto ng mga Iranian dito? Bakit nila isinara ang kipot ng Hormuz? Isinara nila ang kipot ng Hormuz para pilitin ang gobyerno na itigil ang digmaan at itinigil natin ang digmaan. Tara, alamin natin kung ano nakataya dito sa pananaw ng mga Iranian at ng ating bansa. Hindi ako nantitiwala kahit kaunti sa mga Iranian. Wala rin tiwala sa kanilang Pangulo. Nakipagnegosasyon na siya ng maraming beses at alam niyang sinungaling at mandaraya sila. Lahat ay nakasalalay sa kasunduan, nilalaman ito at kung paano ito mapapatunayan. Magaling ang mga Iranian sa paglihis, pagpapaliban ng kasunduan at nagsisinungaling, nangangako at hindi tumutupad. Marami nakataya sa kasunduang ito. Salamat. Sa tingin ko, may pressure para tapusin ang kasunduang ito. Pero nandito na tayo ngayon. May tigil putukan tayo. Sa huli, nakasalalay ang lahat sa mga puntong kailangan para maisara ang kasunduang ito. Siguradong sigurado. At makikita natin kung paano ito magtatapos. Mukhang nakakatanggap ang Pangulo ng mga sinyales mula sa mga Iranian na handa silang magbigay ng mga konsesyon sa lahat ng puntong ito. Hindi ko itinatangin yan ang sinasabi ng mga tao. Kung gagawin nila yon, iba na yon. Iyon ang kinakatakot ko rito. Alam ng Pangulo at grupo niya kung sino ang kaharap nila. Kailangan natin silang idiin. Kung pumalpak ito, dapat tayong maging matapang na lutasin ito sa militar na paraan. At umaasa ang mga Iranian sa katotohanan. Sa tingin ko, ang kanilang estratehiya ay magpaliban at magpalito. At dahil tumigil ang mga Amerikano at bukas na ang mga kipot, nagsimulang maglayag ulit ang mga barko, iniisip nilang wala tayong tapang na bumalik at ipagpatuloy ang mga operasyong militar. Sa tingin ko, iyon ang estratehiya nila. At tingnan natin kung mangyayari ngayon. Malalaman natin agad. Pagdating sa huling detalye ng kasunduan, makikita natin ang mga konsesyon na gagawin nila at ang tunay nitong ibig sabihin. May pag-alinlangan ako sa kasalukuyang direksyon ng pakikitungo sa mga Iranian dahil hindi ako nagtitiwala sa kanila. Hindi ko gusto ang pagbawas ng presyon sa pamamagitan ng pagtanggap ng tigil putukan na siyang gusto nila para pilitin ang ZEWA na itigil ang digmaan. Ginawa natin ito kahit pansamantala, pero kailangan natin tinan ang laman ng kasunduan. General, sa tingin niyo po ba hindi magtatagal ang tigil putukan? Kung mabigo at lumala ang sitwasyon, ano po ang dapat na maging posisyon ng militar? Limitahan ng illegal si BEM. Kailangan natin tapusin ang sinimulan natin. Kailangan ng mga Israeli ng mga 10 araw hanggang 2 linggo. Halos pareho rin ang taning natin. Marami pang target na kailangang atakihin ayon sa mga commander militar. At talagang naniniwala ako na kung mabigo ang kasunduan, mauwi ang lahat sa isla ng Karg at sa pamimilit. O kukunin mo ang kontrol sa isla ng Karg at sa pamamahagi ng langis o sisirain mo ito at magdudulot ng pagbagsak ng ekonomiya. Kunin mo ang kontrol sa isla ng Karg para magkakalamangan at papasunod sila sa gusto natin, mapuwersa pa sa posisyong gusto natin. Sa tingin ko, inilalagay nito ang rehimen sa panganib ng pagbagsak. Wala tayong kasiguraduhan at sinabi na natin ito noon pa. Hindi mo ba sa tingin na ito? Makakakuha ba tayo ng kasunduan? Di mo ba tingin na kung may kasunduan na aalisin ang pangangailangan para sa aksyong militar natin, iba na ang usapan? Pero kailangan pa natin makita yon. Nagdesisyon na ang presidente dito. Hintayin na lang natin ang mangyayari. Hindi mo ba sa tingin na maaaring ito ay isang taktika ng gobyerno para makuha ang kontrol sa Karg? O baka pumili sila ng mas agresibong opsyon dahil maaaring inaasahan nilang mandadaya ang mga Iranian.
Makinig, sigurado ako. Malinaw ang isip ng Pangulo ukol dito. Alam niya ang kaharap at halaga ng isla ng Karg. At sa palagay ko, alam niyang kaya niyang kontrolin o wasakin yon at naunawaan niyang mahalaga ito sa kinabukasan ng Iran. At oo, alam niyang estratehiko ang asset na ito at kaya niyang angkinin o sirain ito kahit kailan. Oo, palagi niyang nakareserba ang kakayahang yon at alam niya yon. Ngayon, pinag-uusapan sa lungsod ang mga krimen sa digmaan. Di ko alam na krimen sa digmaan ang pagsabog ng tulay. Marami nang naging presidente noon at maraming digmaan na tumama sa mga tulay at planta ng kuryente. Anong reaksyon mo na marinig mo yon? Oo, tingnan mo, kilala naman natin ang ating presidente, hindi ba? Makulay at masigla siyang magsalita. At ginagamit niya ito bilang pambentahe sa mga negosasyon. Sa tingin ko, malaking bahagi ang nakataya dito. Hindi ibig sabihin na hindi niya gagamitin ang buong lakas militar para durugin ang rehiming yon. Tiyak na plano niya yon at marami siyang opsyon. Sa tingin ko, ang makulay at masining na pananalita ay bahagi ng pambentahe na sinusubukan niyang makuha. At ang mga tao ay literal na binibigyan kahulugan ng bahagi niyan dahil sa mga kadahilan ng politikal. Sa tingin ko, nakita ko kung ano talaga yon. Nakita ko kung paano ginagawang pambentayan ng Pangulo ang wika sa pakikitungo sa mga Iranian. At yun lang yon. At hindi ko iniisip na tayo ay hahantong sa paggawa ng mga krimen sa digmaan. Hindi talaga. Mga buladas lang, gaya ng sabi natin. Salamat, General Kinney. Napaatras ni Trump ang Iran. Tinawag siyang baliw dahil sa mga banta, pero gumanang mga banta. Muling bubuksan ang kipot at nangako ang Iran na ititigil ang mga missile at drone. Ang susunod na 24 na oras ang magiging pagsubok. Kapag dumaan ang oil tanker, opisyal nating tatapusin ito sa loob ng 6 na linggong itinakda ng presidente. Kung may kalokohan, babalik tayo sa araw ng tulay at planta ng kuryente. Dapat alam ng mga mula, krisis ang ekonomiya nila. Mga industriya tulad ng asero, petrochemical at ang complex militar ay bumagsak. Noong huling krisis, lumabas na sa kalsada ang mga tao. Mas malala pa ngayon. Kanina umaga, binomba namin ang pinakamahalaga nilang yaman, ang isla ng Karg. Hindi pwedeng mawala ng Iran yun. Papunta na rin niya yun ang mga B-52 natin. Pero wala nang ibang pagpipilian ng Iran. Ayon sa New York Times, siniling ng China na tanggapin ang kasunduan dahil mahina na ang kanilang ekonomiya. Nasukol ang rehimen at naniniwala ang Pangulo na hindi matalino ang magpadala ng sundalo para buksan ang kipot at sakupin ang Karg. Kaya ito ang huling opsyon. Ano ang susunod na mangyayari? 2 linggo ng negosasyon para sa kapayapaan na maaaring mabigo anumang oras at magsisimula ang mga pag-uusap sa Biyernes sa Pakistan. Nanghako ang grupo ng Pangulo na kokontrolin ang uranyo. Yugyog ang rehimen, halos naglaho ang pamunuang militar nila at ang baseng industriya nila para sa depensa. Karaniwan, bumabagsak ang mga rehimen matapos ang digmaan. Maaring manatiling isang bigo at napahinang estado ang Iran habang marahas na nakikipaglaban para kontrolin ang populasyon nito. Handa na siguro ito sa revolusyon. Maaring hindi. Maaring hindi kailanman. Magulo ang lugar, bumagsak ang presyo ng langis at mataas ang presyo ng mga stock futures. Kung magtutuloy ang tigil putukan at mabubuksan ang kipot, lalago ang ekonomiya. Bababa ang gasolina sa $2. Sana bago magtaglagas. Nabalik ang kakayahan ng Amerika na pumigil. Katatapos lang makita ng mundo ang kahangahangang lakas militar at technological na husay. Pero hindi pa ito dito nagtatapos. May Cuba, Greenland at Canada pa tayo. Nagbibiro lang.